Isang buong lungsod ang napapalibutan ng kaaway. Walang pagkain, walang tubig, walang tulong. Hindi ka mamamatay agad. Ngunit unti-unti kang papatayin ng gutom, sakit at takot. Ito ang isa sa pinakamalulupit na taktika ng digmaan sa kasaysayan ng mundo, ang siege. Ano nga ba ang tinatawag na siege? Ang siege ay isang military strategy kung saan pinalilibutan ng isang lungsod o kuta at pinuputol ang lahat ng supply, pagkain, tubig at tulong hanggang sa mapilitan ng mga nasa loob na sumuko. Hindi ito mabilis na laban. Ito ay digmaang pang-ubusan. At kadalasan, sibilyan ang pinaka-nagdurusa. Ang Siege of Jerusalem noong 70 AD ay isa sa pinakamalupit na pagkubkob sa sinaunang kasaysayan. Pinamunuan ito ng hukbong Romano sa ilalim ni Titus Flavius laban sa mga Jewish rebels sa panahon ng First Jewish-Roman War. Ayon sa Jewish historian na si Flavius Josephus na personal na saksi sa mga pangyayari, ang lungsod ay napuno ng mahigit 1,000,000 tao kabilang ang mga sibilyan. Habang tumatagal ang siege, naubos ang pagkain, kumalat ang sakit at nagkaroon ng matinding kaguluhan sa loob ng lungsod. Inilarawan ni Josephus ang matinding gutom na humantong sa mga hindi maisip na gawain, kabilang ang mga ulat ng cannibalism bilang desperadong paraan ng kaligtasan. Nang tuluyang mapasok ng mga Romano ang Jerusalem, winakasan ang Second Temple na itinuturing na sentro ng relihiyong Hudyo. Libu-libong tao ang pinatay at ang mga nakaligtas ay ginawang alipin o pinalayas. Ang pagbagsak ng Jerusalem ay nagmarka ng malaking pagbabago sa kasaysayan ng mga Hudyo at nag-iwan ng pangmatagalang epekto sa relihiyon at kultura ng rehiyon. Ang Siege of Carthage noong 146 BC ang naging huling yugto ng Third Punic War sa pagitan ng Roman Republic at ng lungsod-estado ng Carthage. Matapos ang halos 3 taong pagkubkob, tuluyang napasok ng hukbong Romano ang lungsod sa pamumuno ni Scipio Aemilianus. Ayon sa mga sinaunang historiador tulad ni Polybius at Appian, ang mga mamamayan ng Carthage ay dumanas ng matinding gutom, karahasan at pagkawasak habang patuloy na pinuputol ng mga Romano ang kanilang supply. Nang bumagsak ang lungsod, nagkaroon ng 6 na araw na walang tigil na labanan at patayan kung saan libo-libong sibilyan ang namatay at ang mga nakaligtas ay ginawang alipin. Ang Carthage ay tuluyang winasak, ang mga gusali ay sinunog at ang lungsod ay binura sa kapangyarihan bilang isang imperyo sa Mediterranean. Ang pagkawasak ng Carthage ay naging simbolo ng ganap at walang awang tagumpay ng Rome at nagmarka ng simula ng ganap na dominasyon ng mga Romano sa rehiyon. Layunin ng Rome, siguraduhing hindi na muling babangon ang Carthage. Ang Siege of Xiangyang ay isa sa pinakamahalagang siege sa Asian history. Ayon sa kasaysayan, ang Siege of Xiangyang sa China mula 1267 hanggang 1273 ay isang mahaba at mapanganib na pagkubkob sa pagitan ng Mongol Empire at ng lungsod ng Xiangyang sa dinastiyang Song. Matapos ang 6 na taong pagtutol, nagtagumpay ang mga Mongols sa tulong ng makabagong artilyerya at mga estratehikong hukbo na nagbukas ng daan para sa tuluyang pananakop ng buong China. Ang pagkubkob ay nagdulot ng matinding gutom, pagkawasak ng lungsod at labis na paghihirap sa mga mamamayan. Nang bumagsak ang Xiangyang, bumukas ang pinto para sakupin ng Mongols ang buong China. Isa ito sa mga siege na nagbago ng balanse ng kapangyarihan sa Asia.
Ayon sa kasaysayan, ang Siege of Osaka sa Japan mula 1614 hanggang 1615 ay huling malaking labanan pagitan ng Tokugawa Shogunate at ng mga taga-suporta ng Toyotomi clan. Nahati ito sa dalawang yugto. Ang unang bahagi ay tinawag na Winter Campaign at sinundan ng Summer Campaign. Matapos ang matinding labanan, bumagsak ang Osaka Castle. Maraming mandirigma at sibilyan ang namatay at tuluyang napasakamay ng Tokugawa Shogunate ang buong Japan na nagmarka sa simula ng kapayapaan at pamumuno ng Tokugawa sa bansa. Ito ang siege na nagtapos sa era ng mga Samurai Wars. Libo-libong sundalo ang namatay, may gutom, sunog at desperadong huling laban. Nang bumagsak ang Osaka Castle, namatay ang Toyotomi clan. Naging united ang Japan sa ilalim ng Tokugawa rule. Isang siege ang nagdala ng mahigit 250 years ng kapayapaan, pero kapalit nito ay matinding dugo. Ayon sa kasaysayan, ang Siege of Leningrad noong ikalawang digmaang pandaigdig ay isa sa pinakamahabang at pinakamatinding pagkukubkob sa modernong panahon. Mula 1941 hanggang 1944, pinutol ng hukbong Aleman ang lahat ng supply sa lungsod na nagdulot ng matinding gutom, sakit at kamatayan sa daan-daang libong sibilyan. Sa kabila ng matinding paghihirap, nanatiling matatag ang mga mamamayan at sundalo ng Leningrad na naging simbolo ng tibay at katatagan sa harap ng digmaan. Tumagal ng 872 days. Mahigit 1 million civilians ang namatay, hindi sa bala, kundi sa gutom at lamig. May mga diary ng bata na nagsasabing, "Lahat ay namatay na, ako na lang ang naiwan." Pero kahit ganito, hindi sumuko ang Leningrad. Isa ito sa pinakamalupit na halimbawa ng human endurance. Ayon sa kasaysayan, ang Siege of Sarajevo sa Bosnia mula 1992 hanggang 1996 ay isa sa pinakamahabang pagkubkob ng isang modernong lungsod sa kasaysayan. Pinutol ng mga puwersang Bosnian Serb ang lahat ng supply, nagdulot ng matinding gutom, kakulangan sa tubig at gamot at walang tigil na panganib sa buhay ng mga sibilyan. Sa kabila ng 3 taon at 4 na buwan ng patuloy na bombardment, nanatiling matatag ang mga mamamayan ng Sarajevo na naging simbolo ng katatagan, pakikibaka at pag-asa sa gitna ng digmaan. Na kahit sa araw-araw ay may sniper fire, walang kasigurahan sa tubig at kuryente at sibilyan nga ang tinatarget na nagdulot ng mahigit 10,000 civilians ang namatay. Pinatunayan ng Sarajevo na kahit sa modernong panahon, buhay pa rin ang siege warfare.